Usaping West Philippine Sea, Davao del Sur 602. Idinistino na sa Palawan, Pilipinas. Pinalakas na ang puwersang dagat sa West Philippine Sea ay yung Sur. Pilipinas nanindigan na sa desisyon ng International Law Korte sa pagkakapanalo nito sa kaso hingil sa tunay na may karapatan sa nasabing teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea. At ito ay pinanindigan na hindi negosyable sa anumang uri ng bagay. China, iginiit na kailanman hindi naging pagmamayari ng Pilipinas ang Ayung Show. American President Joe Biden isinabay na din ang pagprotekta sa West Philippine Sea, kasabay ng pagtulong nito sa bansang Israel. Yan ang ulat natin ngayon na ating tutunghayan at aabangan sa araw na ito. At gaya ng pinangako ng inyong lingkod, mga tunay na pangyayari na yun, ibabalita din ngayon. BRP Davao del Sur 602, isa sa mga amphibious warship ng Pilipinas at isa din sa pinakamalaki na sasakyang pandagat militar ng Pinas na una nang nakadistino sa Subic, Zambales kung saan ito orihinal na nakabase. Ngayon, ipapadala na sa Palawan upang mapalakas ang presensyang militar sa nasabing bahagi ng West Philippine Sea, kung saan nakalokasyon ang Ayungin Shoal at kung saan nagaganap din ang mga pangaharas ng bansang China sa mismong sakop na teritoryo ng Pilipinas. At partikular na nakakaranas ng patuloy na panggigipit ng China ay ang ating mga kababayang mangingisda sa rehiyon. Ayon sa Pilipinas, ipapadala na nito sa West Philippine Sea Ayungin Shoal ang isang pangkat ng attack helicopter nito na may armamentong panglaban sa submarino at may kakayahan din magsagawa ng mga misyon sa himpapawid laban sa lupa at karagatan. Isang hakbang ng Pilipinas na ipinapakita lamang sa mga Chinong ito na tayo ay handang protektahan na ang sariling atin. Kaya laban Pinas! Usually, ang kakayanan ng ating barko, kaya niyang maglayag o yung endurance sa up to 30 days. We are here to intensify yung ating naval presence sa Westcom Joint Operations area. Particularly, to maintain yung naval presence natin sa West Philippine Sea. Pilipinas natanggap na muli ang anunsyong pagkakapanalo sa bagong kasong isinampan nito nakaraan sa UNCLOS o United Convention of the Law of the Sea hinggil sa hayagang pag-aangkin ng China sa karagatan ng China Sea o mas kilala sa West Philippine Sea. Alinsunod nito, inihayag na ng mga opisyales ng bansang Pinas ang isang paninindigan na ipapatupad na nito ang batas ayon sa international na desisyon at handa nang ipagtanggol at isasagawa na ang mga kaukulang aksyon sa dagat West Philippine Sea na sakop ng ating soberanya laban sa bansang China. At umano, tayo ay hinding-hindi na tatanggap ng anumang usaping negosasyon ukol dito. At China,
alinsunod ng paglabas ng desisyon sa nasabing argumento. China ay ginigiit na ang nasabing karagatan kailanman hinding-hindi naging pagmamay-ari ng bansang Pilipinas, kasabay ng pagpipilit nito na ang bansang China ang siyang tunay na may-ari nito, na ayon pa din sa kanilang historical claim na ultimong international na korte ay hindi kinikilala. At kayong mga Chino, ito ang aking payo. Baka gusto ninyong ilugot ko ang mapa nyo at ipapalo ko sa ulo nyo. At para sa iba pang mga balitang karagdagan, American President Joe Biden isinabay na din ang pagprotekta sa West Philippine Sea, kasabay ng pagtulong nito sa bansang Israel. Inatasa na din ang pagpapatalaga ng isang hukbong dagat sa West Philippine Sea upang kumprontahin na ng harapan ang mga Chino sa nasabing karagatan. Ang aksyon ng Amerika na ito ay hingil sa mga pangaharas na ginagawa ng China sa nasabing karagatan. At ayon sa isang source, ito ay tugon na din sa panghihimasok sa sigalot sa gitnang silangan sa pagitan ng Israel at Hamas ng China. At ayon na din sa bansang Amerika, ang mga legal na hakbang na gagawin nilang ito ay naaayon sa international na batas ukol sa malayang paglalayag na sabing karagatan, kung saan nakasentro ang kaliwat kanang biyahe ng internasyonal na pangdagat sa kabila't kabilaang negosyong kalakaran. Mga maiinit na pangyayari, ibabalita ngayon. Kung ikaw ay bago sa aming channel at nagustuhan mo ang aming video, maaari ba kami ay makahingi ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at hit na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videong aming i-upload dito sa Mascaradong Komentarista ng Pinas TV.